Ang ating aralin sa Araling Panlipunan, unang markahan, Module 3, ay ang salik ng produksyon. Sa araling ito, maiintindihan natin na ang lahat ng mga produktong ating ginagamit ay hindi kaagad-agad napapakinabangan ayon sa ating kagustuhan. Kinakailangan muna itong dumaan sa proseso gamit ang 4 na salik ng produksyon. Sa module na ito, inaasahang may sasagawa mo ang sunod na kasanayan. Natatalakay ang mga iba't ibang salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaugnay nito, pagkatapos ng module ay inaasahan din na may sasagawa mo ang mga sumusunod. Una, natutukoy ang kahulugan ng produksyon. Ikalawa, nasusuri ang iba't ibang salik ng produksyon. At ang ikatlo, natatalakay ang mga salik ng produksyon. Sinasabing ang produksyon ang pinakamahalagang bahagi ng proseso sa ekonomiya. Sa pamamagitan nito, naisasakatuparan natin ang bawat pagkonsumo ng tao. Sa pamamagitan din ng produksyon, nagkakaroon tayo ng masiglang ekonomiya dahil sa masiglang pagkonsumo ng mga consumer ayon sa kanilang kagustuhan. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng produksyon, nagkakaroon tayo ng mga makabagong produkto. Kwentong pamproduksyon. Magkaibigang walang iwanan. Ni Raquel C. Castro. May 4 na magkaibigang sina lupa, kapital, lakas paggawa at entrepreneur na nagtatrabaho sa isang pagawaan. Habang abala ang lahat sa kanilang ginagawa, biglang nagsalita si lupa. Naisip ko lang, kaibigang kapital. Kung wala pala ako, mahirap magawa ang isang produkto o serbisyo na ipinapagawa sa atin ng mga tao. Nang dahil sa akin, may tinitirahan kayong maayos na lugar. Kaya dapat mas mataas ang tinatanggap kong upa o renta bilang kabayaran ng aking serbisyo. At sumagot si kapital. Naisip mo rin pala yan, kaibigang lupa. Naisip ko nga na higit akong kailangan dahil sa taglay kong bilis sa paggawa. Doble ang kaya kong gawin dahil sa makinarya. Mas mataas dapat ang aking matatanggap na interes. Biglang sumagot si lakas paggawa na may kasamang malakas na halakhak. Ngayon nyo lang ba naisip yan? Sa dinami-dami ng napaglingkuran at nabigyan natin ng kasiyahan, ngayon pa kayo nagrereklamo. Ako ang pinakapagod sa ating 4. Kaya ako dapat ang mas mahalaga at mabigyan ng malaking sahod. Biglang dumating si entrepreneur na isa sa kanilang kaibigan. Oh, anong pinagbubulungan niyo dyan, mga kaibigan? Wala ni isa man sa atin ang bida sa paggawaan na ito. Lahat tayo ay mahalaga para magawa ang iniuutos sa atin. Kung makatatanggap man ako ng tubo o profit mula sa aking ginagawa, ay walang halaga kung wala lahat kayo, aking mga kaibigan. Magtrabaho lang tayo at nang marami tayong matapos. Ngayon naman ay inyong sagutan sa inyong mga sagutang papel ang mga pamprosesong tanong. Una, ano-ano ang mga tungkulin ng magkakaibigan sa paggawaan? Ikalawa, sino ang higit na mahalaga sa kanilang 4 at bakit? At ikatlo, ano ang ipinahihiwatig na mensahe ng kwento tungkol sa 4 na magkakaibigan? Noong unang panahon, natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan
ng saganang bunga ng kalikasan. Subalit sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng lubhang pagtaas ng antas ng populasyon. Higit na mas mataas sa kayang makuha sa kalikasan. Dahil dito, nagkaroon ng suliranin sa kakapusan o pangmatagalang kakulangan ng mga produkto. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting natutunan ng tao na huwag nang umasa sa kalikasan at magsimulang gumawa ng mga produkto gamit din ang mga material na matatagpuan sa kalikasan. Nabatid nila na ang kanilang mga pangangailangan ay maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng paggamit ng mga iba't ibang salik ng produksyon, gaya ng lupa, kapital, entrepreneur, at ang lakas paggawa. Malaki ang ginagampanan ng apat na salik na ito upang mapabuti ang mga produkto at serbisyo na ikokonsumo ng bawat tao sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya ng isang entrepreneur, tamang paggamit ng kapital, masipag na manggagawa, at tamang paggamit ng mga yamang likas gaya ng lupa. Produksyon. Ang produksyon ay tumutukoy sa isang proseso ng pagpapalit anyo ng isang produkto sa pamamagitan ng pinagsama-samang salik nito. Ang mga salik na ginagamit sa pagbuo ng produkto ay tinatawag na input. Ang input ay ang mga bagay na kailangan natin para makabuo ng produkto. Ang nabuong produkto naman ay tinatawag na output. Halimbawa, ang harina ay pwedeng gawing tinapay. Ang harina kabilang ang ibang sangkap ay tinatawag na input. Samantalang ang tinapay na nagawa mula sa harina, ang siya namang tinatawag na output. Mga salik ng produksyon. Una, lupa. Ikalawa, paggawa. Ikatlo, kapital. At ikaapat, entrepreneur. Lagi nating tandaan na nagiging posible ang produksyon sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang salik ng produksyon. Tara, pag-usapan natin ang kahalagahan ng mga ito at ating tingnan kung ano nga ba ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Una na riyan, ang lupa. Lupa bilang salik ng produksyon. Sa konsepto ng economics, kapag sinabi nating lupa, hindi lamang ito tumutukoy sa lupang sinasaka o tinatamnan ng mga magsasaka. Bagkus, ito rin ay tumutukoy sa lahat ng yamang likas na matatagpuan sa ibabaw at ilalim nito, tulad ng yamang mineral, yamang tubig, at yamang gubat. Maraming pakinabang ang lupa sa kabila ng hindi ito nadaragdagan. Masasabi natin na kaiba ang katangian ng lupa kung ikukumpara sa iba pang salik ng produksyon dahil ang lupa ay fixed o hindi nadaragdagan. Kaugnay nito, ang nagmamay-ari ng lupa ay maaaring kumita sa pamamagitan ng upa o renta kapag ito ay pinagamit. Ikalawa ay ang lakas paggawa bilang salik ng produksyon. Ang lakas paggawa ang sinasabing pinakamahalagang salik ng produksyon dahil ang mga likas na yaman, mga hilaw na materyal o sangkap ay hindi maipoproseso kung wala ang mga manggagawa. Kaya naman, ang lakas paggawa ay binubuo ng lakas, talino, kakayahan, at abilidad na gawin o iproseso ang mga sangkap para magkaroon ng transformasyon ang mga ito. Ang lakas paggawa ay binubuo ng dalawang uri,
manggagawang may kakayahang mental o white-collar job at manggagawang may kakayahang pisikal o blue-collar job. Ang mga manggagawang kinabibilangan ng may kakayahang mental ay higit na kailangan ng talas ng isip kaysa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa ng mga ito ay ang doktor, abogado, inhinyero, guro at iba pa. Samantalang ang ikalawang uri ng lakas paggawa ay ang manggagawang may kakayahang pisikal o blue-collar job. Kung sa white-collar job, higit na kailangan ang kakayahang mental, sa blue-collar job naman, higit na kailangan ng isang manggagawa ang lakas ng kanyang katawan. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga driver, magsasaka, hardinero, tindero, at iba pa. Tinatawag na sahod o sweldo ang kabayaran ng mga manggagawa sa paglikha ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa mga pangangailangan ng tao. Malaking ambag ang naibibigay ng mga manggagawang ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa pamamagitan nila, natutustusan ng bawat tao ang kanilang mga pangangailangan. Maaaring kung wala sila, napakapayak ng mga produktong ating ginagamit kagaya noong sinaunang panahon. At ang ikatlo ay ang kapital bilang salik ng produksyon. Binubuo ang kapital ng mga gawang tao na ginagamit sa paggawa ng produkto at serbisyo. Maaaring maiugnay sa salapi at iba pang mga infrastruktura gaya ng makinarya, gusali at iba pang mga kagamitan na kailangan ng isang manggagawa sa pagbuo ng mga produkto. Mahalaga na maging ganap ang kapital sa paggawa ng produkto dahil ito ang nagiging katuwang ng isang manggagawa para may proseso o mabago ang anyo ng mga produktong kailangan ng tao. Ang pagkakaroon ng maayos na infrastruktura gaya ng mga daungan, kalsada, tulay, tubo ng tubig at kuryente ay mga mahahalagang kapital upang magamit ng tama ang mga likas na yaman at maging mabilis ang paggawa. Ayon kay Edward F. Denison, isang ekonomista, ang kapital ay isa sa mga salik na mahalaga para matamo ang pagsulong ng isang ekonomiya. Sa makabagong ekonomiya, ang mga bansa sa buong daigdig ay nangangalap ng malaking kapital upang lubusang makamtan ang pagsulong. Interes ang tawag sa kabayaran ng paggamit ng kapital. At ang ikaapat ay ang entrepreneurship bilang salik ng produksyon. Hindi may sasakatuparan ang mga tatlong naunang salik ng produksyon kung wala ang entrepreneurship dahil tumutukoy ito sa kakayahan at kagustuhan ng tao na magsimula ng negosyo. Entrepreneur ang sinasabing tagapag-ugnay ng tatlong naunang mga salik upang makabuo ng isang produkto at serbisyo. Mahalaga ang gawain ng isang entrepreneur. Kaya naman, talas ng isip, pagiging malikhain, pagkakaroon ng maayos na disposisyon ang higit na kailangan upang maging matagumpay ang mga pagbabagong kinahaharap sa pagbuo ng produkto. Mahalaga rin ang ginagampanan ng isang entrepreneur sa paglikha ng maraming hanap buhay para sa mga tao. Sinasabing nasa kamay ng bawat entrepreneur ang pagkakaroon ng mga bagong produkto. Kung kaya't ang pagiging innovator o malikhain sa paglikha ng produkto ay kailangang isaalang-alang.
Ang mga sumusunod ay ang mga katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur. Una, may tatag ng loob at may kakayahang magplano at mag-organisa ng anumang negosyo. Ikalawa, masigasig at marunong lumutas ng mga suliranin. At ikatlo, may kakayahang gawing kasiyasiya ang trabaho at may kababaang loob. Tinatawag na tubo o profit ang kabayaran sa kita ng isang entrepreneur. Ito ang kita matapos may sa katuparan ang tagumpay sa pakikipagsapalaran sa negosyo. Entrepreneur ka ba? Masasabing mahalaga ang ginagampanan ng entrepreneur sa pagunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya, lakas ng loob at pagiging organisado ay napapaunlad niya ang isang negosyo. Dahil din sa kanyang nagagamit na epesyente ang iba't ibang mga salik ng produksyon tulad ng lupa, kapital at lakas paggawa.